Imaginein mo na lang kung ganito ang araw-araw mong view sa Taiwan. Sa tinitirahan mong mala resort ang ganda't mga pasilidad tulad ng sarili nitong sinihan at fitness center. Lahat ng ito, dormitoryo lang ng OFW na si Gemma. Skilled worker siya sa isang semiconductor factory. Pero sa araw na ito, inabutan ko siyang inaasikaso ang mga personal na pangangailangan. Compare sa ibang bansa. Mas maganda din sa abroad, sir, kasi worth it yung pagod namin. Ang mga benepisyo gaya ng maayos na pabahay at mataas na minimum, ilan lang daw sa mga dahilan kung bakit umabot na sa mahigit 154,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho rito. At inaasahang darami pa, pero di lang daw sa pagbibigay ng trabaho abroad, partner ng Pilipinas ang Taiwan. Kailan lang na makipagkasundo sa isang agrigaya social enterprise dito ang pinuno ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na tumatayong opisyal na kinatawan ng Pilipinas sa Taiwan. Dadagdagan pa ng Agrigaya Farm ang mga tinuturuan nilang Pinoy agricultural student. Sa mga farm na ito dito sa Kaohsiung, Taiwan, nag-train at sinanay ang mga Filipino agricultural students mula sa Pilipinas upang maging interns at turuan sila ng tamang paraan ng pagsasaka gamit ang mga bagong teknolohiya. Ang good news, madaragdagan pa po ang mga Pilipinong tuturuan nila kasama na rin ang mga OFWs. Bagay na kailangan daw sa Pilipinas dahil napakataas ng presyo ng bigas sa ating bansa. Sa maniwala't kayo't sa hindi, kahit mas maliit pa sa Luzon ang Taiwan, di hamak na mas mataas ang produksyon nila ng bigas. Pero ang problema ng mga Pilipinong magsasaka na natututo rito, wala naman daw silang mga pag-aaring lupang tataniman. I'm going to write our president that those who just graduated, there are only 49 of them, our government should give them at least 5 hectares of agricultural land. Mula rito sa Kaohsiung, Taiwan, at para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.